Do'n po mga ate at kuya sa nakaraang hearing ng, patungkol do'n sa PIDEA leaks. Sa mga opening statements pa lang, natuwa ako kasi siyempre nakita ko sina Senator Robin, Senator Bato, si Se wa was Senator Tolentino there as well? Nandun si Grace Poe, sino pa? May isa pang babae, was it Nancy Binay? May isa pang babae dun eh. But at least may mga present yung mga senador na miyembro ng committee ng public order na yan, endangered di ba, drugs ni Senator Bato. Si Senator Bato ang chairman ng committee na yan. May mga co-chairman siya, yun nga po, parang si Senator Bongo, Senator Tolentino, at saka si Senator Robin. Yung iba member, si Grace Poe na yan. Si Cynthia Villar, isa sa member, wala doon. Si Mark Villar, hindi ko sure kung nandun. Pero at least may mga present. Akala ko, present yung mga senador na yan para magtanong ng kanilang mga resource person. Actually, yun nga po ang problema eh. Si Senator si agent si former PDEA agent Jonathan Morales na isang whistleblower. Ang daming pinangalanan, 'di ba, nung araw na yun. He was the resource person of that investigation. Kapag hindi naman siya yung iniimbestigahan, bisita yan. Siya yung magbibigay ng kasagutan sa mga gustong malaman ng mga senador sa kanilang investigation. Binabalahura, it's as if siya ay guilty, siya ay akusado. Hindi naman siya, 'di ba? Hindi siya yung ikino-complain. Pero ginigisa ng malala ni Jinggoy. Kasi nga siguro, baka inutusan ni Ma'am Shi. Oh, so, nandun din si Senator Robin, natuwa ako, sabi ko, ay salamat may mga magtatanong pang, di ba kung may makalimutan. Yan ang binabanggit ko nung dati nung sa unang Senate hearing ni Senator Bato, nag-iisa lang siya. Sabi ko, two heads are better than one, multiple heads are obviously better than one. Di ba? So, kung may malimutan mang itanong si Senator Bato, itatanong ng ibang senador. Kung mako-curious at makikinig lang ng husto ang mga senador, pwede silang mag-follow up question kung may malabo pa sa kanila, may mga vague pa na mga pahayag si Sir Jonathan Morales doon sa PIDEA leaks. 'Di ba? Kung meron pang hindi malinaw sa kanila, matatanong nila ang kanilang bisita. Nandun pa naman si Miss Maricel Soriano. Natitense na nga yung isa, 'di ba? Dahil nga present yung ibang senador. Pero in the end, si Senator Bato lang ang nagtanong sa kanya. At itong si Senator Robin, kung todo pamper kay Maricel. Kaya nababash ngayon si Senator Robin, namura pa nga. Kasi nahuli sa video na si Senator Robin ay kung todo alalay kay Maricel, kung todo binibaby si Maricel na parang lamok lang naman. Si Maricel ay lamok. Hindi siya dapat binibaby. May commercial na ganun si Maricel nung araw, no? Parang Baygon yata or whatever, mosquito killer spray yun. Whatever. Ang mga lamok, sabi ni Maria, hindi binibaby, pinapatay. Mataray na mataray. Naalala yung commercial na yung mga kuya. Tagal na yun eh. So nakuna ng video si Senator Robin na kung todo alalay, wala naman pong masama. Kung kaaalalayan niya si Maricel, bisita naman po ng Senado, di ba? At kitang-kita doon na nanginginig-ginig na sa kaba, ganyan, nangangatal na, pati mata, pati nakakalimutan niyo yata ang artista yan. Ang mga artista pag nag-internalize yung kaba, yung galit, na hindi naman sila galit ng moment na yun, kaya lang kailangan nilang magalit. Pero makikita mo, galit na galit, di ba? Kasi nag-internalize na ang mga yan, naghumuhugot yan ng kung anumang mga past experiences nila para sa moment na kailangan nilang umarting galit na galit, kitang-kita mong galit na galit. Right? O kaya nga nagsasampalan ng malalakas ang mga yan. So, si Maria hindi raw niya kayang saktan ng kanyang mga katulong, ang lakas nga raw niyang manampal. Ayaw mo maka-eksena yan ng ibang artista si Maria kasi mabigat daw ang kamay, malakas daw manampal, makatotohanan manampal yang si Maria. O may mga tinuturo pa nga si Maria sa mga bagong artista ngayon. Sabi niya, pag nananampal ha, bilang galang natin sa ating mga katrabaho, huwag tayo magsusuot ng mga alahas, mga, di ba, mga sing-sing, gano'n. Lalo na sing-sing, kasi pag nanampal ka, bakal yun, masakit lalo. So bilang paggalang daw sa kanila, kahit na ang pinoportray nila ay Donya, bilang paggalang sa kanilang ka-eksena, wag dapat daw silang magsuot. May mga ganun tinuturo si Maria, kilala na nga siyang malakas manampal, magsusuot pa siya ng mga sing-sing, ay paano kung tamaan ng bakal yung buto nun sa panga or sa cheekbone. So, ganun daw yung pagiging professional ni Maria. Malakas man siyang manampal, pero ginagalang niya yung kanyang
co-actor, no? May mga ganung turo-turo. Malakas ka man ng palmarya. Kung ikay nagbisyo, lalo kang mapanakit. Anyway, hindi po kasi ako kumbinsido na hindi niya sinaktan yung kanyang mga kasambahay eh. Kaya may ninakawan lang daw siya, kaya daw napalayas yung mga yun. Ninakawan daw siya ng kanyang kasambahay. Kung ninakawan ka, malamang mananakit ka rin. Or maybe, kung may hinihigop-higop ka man dyan or sinisingot-singot ka man na Vicks Vaporub, talagang magiging mapanakit ka. So, itong si Senator Robin, kung todo asiste kay Maria, no? Ay, well, naging leading lady nga po niya yan at kilala namang gentleman ng ating senador. Pero may isang bagay na hindi dito na pag-uusapan eh. Let's watch muna kung paano ipamper ni Senator Robin si Maria, okay? Alright, ito yung video. Please state your historical employment with media. Anong posisyon at relasyon mo kina Director Francia at Jonathan Morales? Please state your historical employment with Okay. So, kailangan niyang alalayan para ilabas, pero yung pag-aalalay ni Senator Robin kay Maria, eh para bang hila-hila talaga niya eh. Yun bang hinihila niya, na halika dito, umalis tayo sa impyernong lugar na ito, parang ganun yung dati. Tama ba ako? Oh, halika, sumunod ka sa akin, ilalabas kita dito sa impyernong lugar. Parang ganun yung ganap ni Senator Robin. Oh, no, na ilalayo kita dito sa ah, napakamapanganib na lugar na ito, Maria. Kung todo, yun bang hindi naman yung aalalayan laang sa kamay and sabay lang silang lalakad, no, na magkatabi. Okay, ma'am, tara na po, ihatid na po namin kayo. Bahila-hila talaga. Arine, dali, tumakas na tayo sa senadong ito. One thing more, hindi siya nagtanong. Hindi niya in-interrogate si Maria. So, hindi niya ginawa ang kanyang responsibilidad bilang senador. I want you to listen as well dito sa kanyang opening statements, mga ate at kuya. At kayo ang magsabi kung siya ay bias na senador o hindi. Okay? Let's listen. Sa totoo lang, Senator Bato, ako po'y galing sa ospital. Hindi nga po ako nakapasok kahapon sapagkat ako po ay nagkaroon ng aksidente sa loob ng aking loob ng tahanan, hindi ho motel tahanan. Kasama ko po ang asawa ko. Hindi ko alam, bigla akong bumagsak at ako po ay nadala sa ospital ng walang malay. Ang sabi po ng mga doktor, dapat ako ay nakahimlay ngayon. Pero hindi po ako pumayag na hindi pumunta dito sapagkat napakahalaga po na masabi ko po itong sa inyong lahat. Una, hinihingi ko po ang tenga at damdamin ng bawat Pilipino sa oras na to. Alam niyo po, hindi po madali ang maging artista. Ito pong trabaho namin, mahal po namin ang trabaho namin. Ito pong trabahong to ay ginagalang namin. Kapag sinasabi ng ibang tao, racket, umaracket kayo, masakit po sa amin yun. Dahil kahit kailan hindi racket ang tingin namin sa trabaho namin. Ang hinihiling po namin sana, galangin din po ng lahat ang trabaho namin kung paano nyo ginagalang ang trabaho ninyo. Hindi po porket artista, gusto namin ng publisidad. Kaya masama, kaya mabuti, nakaka-apekto po sa amin yan. Dahil ang kalakal po namin ay may kinalaman sa imahe namin. Nakalulungkot pong isipin na lagi kaming nadadamay sa usapin ng politika. Katulad po ng ganap na ito, naaawa po ako sa mga artista. Kasi ako,
banatan ako kaliwat kanan ngayon, okay lang eh. Pumasok ako sa politika eh. Hindi ka pwedeng balat sibuyas dito. Pero yung artista na maiipit sa gitna ng politika at marami pang mga kwento-kwento, alam ninyo, sa panahon ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte, kahit kailan, hindi pinag-initan ng mga artista. So, totoo lang, kahit nagkaroon ng drug war, pinangalagaan ang reputasyon ng mga artista. Sana, sa pagkakataong ngayon, isipin din ng lahat na trabaho ang pag-aartista, hindi ito racket, imahe. Di ba parang walang connect? So, pinagmamalaki pa yan na panahon ni PRRD, pinangalagaan ng mga artista kahit na may war on drugs. So, ano, exempted ang mga artista sa war on drugs? Ganon? Well, narinig namin, Senator Robin, na kasama sa listahan yung pangalan ni Marcos Jr. na yan. Nga lang at lumuhod yung ate niya na huwag isama sa, di ba, sa narco list yung kapatid niya. Kaya may mga na-exempt nga siguro. May mga napagbigyan. Aba, porque artista, ano kayo, biktima? Ano kayo, kawawa? Sa yaman yung yan, kawawa kayo? Kinakawawa kayo ng lipunan? Kinakawawa kayo ng gobyerno? Kinakawawa kayo ng mga Pilipino? Tinitingala kayo. Kaya nga superstar, megastar, diamond star, star for all seasons, puro kayo mga stars, tapos pabiktima kayo, kayo ang kawawa. Bakit kayo dinadamay? Kaunting respeto. Huling speech niya, irespeto respeto naman kami. Huwag kami kinakaladkad sa ganitong ganap na. Bakit kami kinakaladkad sa paggamit? Diyos ko naman, Senator Robin, parang hindi mo alam na ang taping and shooting ng mga artista, madaling araw hanggang umaga. This oras ng gabi, at marami sa mga artista ay gumagamit. May kilala nga ako, mga ate at kuya ha, panahon ni Ngoy Ngoy. Ito ay nagsisimula pa lang mag-artista. Ngayon, hindi siya sikat. May itsura, okay? Gwapo. Pero hindi siya sikat. Pero ang dami niyang connections sa showbiz. Pa extra lang, hindi talaga siya sumisikat kasi hindi naman siya sobrang gwapo. Yung pala, ang kanyang trabaho ay taga-supply ng Piabo. Wala siyang projects, pero ang dahil niyang pera. Ito na may probinsyano lang. Nag-aartista. Okay, nasa Maynila, pumupunta sa mga shooting, sa mga tapings. Pa extra, di ba? Yung mga nasa background lang. Never pa itong nabigyan talaga ng sabihin mo linya na may makaka-dialogue na artista. Never. Parang starlet na, parang ganoon. Nagsisimula lang. Pero ang dahil niyang pera, ang dahil niyang sasakyan. Ang trabaho pala ay mag-supply ng tiyabu sa mga artistang puyaters at jodictiva. Panahon ni Ngoy Ngoy, 2013. Oh. So, alam mo naman sa Robin, ng mga artista, ano minamaliit yung racket nyo? Ang racket nyo ay hundreds of thousands, if not millions. Okay? Ang kinikita ng pangkaraniwang empleyado sa buong taon, kaya nyong kitain sa isang gabi. Tapos parang feeling mo, kinakawawa kayo, pati si Maria, kaya siguro hindi mo tinanong. Ang daing mong dapat itanong. Okay? Ang daing dapat itanong ng mga senador ng araw na yun, hindi nila itinanong. Oh, totoo bang naging bisita mo yan si Kuting doon? Totoo ba itong aligasyon? Ang tanong nyo lang ay totoo ang address? At pinreno nyo na. Si Senator Bato lang nagtanong kayo, wala kayong tanong-tanong. Ma'am, hindi nyo po ba talaga, hindi kayo na-involve sa ganito? Oh, ganon? Hindi kayo na-involve sa ganito ba? Diba? Bakit po kayo tumigil sa pag-showbiz? Dadahilan na paralyzed na heart attack, kaya ngiwi-ngiwi na rin si Maricel. Yun daw ang palusot nila di ba? Na heart attack daw yan, kaya ngiwi-ngiwi or na paralyzed. I don't think so. There's such a thing as Coke jaw. Naglalak ang panga, tumatabi ang panga dahil sa Coca-Cola. At ang chika nga po, ang sumira sa buhay ni Maria ay yung ex niya na syupatembang ni Ahas. Nasaid ang yaman ni Maria. Sabi ko, ang yaman naman ng pamilya ni Ahas. Bakit yung lalaking kapatid ni Ahas pa ang naghot-hot kay Maria? Bagyang bumalik sa showbiz, bagyo nakakapagsalita ng maayos yung isa. Kung si Maria ay pumunta lang doon sa Senado nang walang laman ang tiyan, syempre makangatal-ngatal yung pwede naman yung sadyain yun na para lalo siyang magmukhang kawawa. Hindi ako kakain.
magtutubig lang ako or magko-coffee lang ako, hindi ko lalagyan ng kahit anuman ang tiyan ko para ako'y nanginginig-ginig sa gutom doon at kaawaan. Kinaawaan. Yung objective na tanungin ang lahat ng mga resource persons, hindi nyo nagawa. Pero grabe nyo gisa-gisahin si Sir Jonathan Morales. Pareho lang naman silang resource person ni Maria. Yung isa binabalahura nyo si Maria Binaby nyo porque artista. So, Senator Robin, senador ka, trabaho mong mag-interrogate, mag-imbestiga, hindi para i-baby ang resource person nyo. Kung naiintindihan mo ang batas, kung naiintindihan mo ang trabaho. Nakalimutan na nga namin na lumabas ang putotoy mo eh. Sa live ng asawa mo. Nagla-live ang asawa mo, sumasalik ka, nagsishake-shake ka kung ano mong dapat i-shake doon na inumin. O hanggang pagyuko mo, lumabas ang putotoy mo. Eh, careless ka nga kasi. At kung ano-ano pang issue, nababawasan ang paghanga ko sa iyo, Senator Robin. Kasi nga, di ba makatatay digong ka, hindi ka naman talaga unit team. Late ka nang sumali sa unit team na yan. Late ka nang sumama sa kampanyahan ni Nakuting. Top 1 senator ka, inaasahan namin, ay okay, na walang nabawasan ang mga pwedeng dilaw. 'Di ba? Si Sisa lang ang nakapasok nung nakaraang eleksyon na dilaw eh. Tsaka siguro si Joel Villanueva na yan, na naging miyembro din ng unit team. O si Lauren Lee na bawal banggitin ang pangalan. Kilala niyo si Lauren Lee? Lauren Lee Guardia. Kilala niyo yan? Bawal banggitin pangalan yan. Burado ang YouTube channel mo pag binanggit mo ang pangalan yan. 'Di ba? Kayo mga senador, mga kataas-taasan kayo. May mga demonyo pa nga sa inyo, tapos di nyo ginaayos trabaho nyo. O, anong klaseng senador si Senator Robin? Paki-comment nga po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.